Yun ang hindi ko magustuhan eh. Pag meron po silang inimbestiga at naging kontra sa kanila pong nabuong konklusyon ang sinabi ng kanila pong bisita, ang sasabihin nila, ito ay nagsisinungaling. Ano po? Alam niyo po ang problema natin na na-discuss na po natin noong nakaraan. Ang tanong natin sino ba yung nagsisinungaling? Paano mo nga malalaman na yung kausap mo ay nagsisinungaling? Halimbawa, puntahan po natin to si Madam Garma. Katakot-takot na po ang sinabi niya sa Kongreso sa mga naunang pagdinig. Tapos, nung Biyernes, meron po siyang inilabas na statement na ito po ay tinatawag po nating sworn or signed affidavit. Ang ibig sabihin po ba, lahat ng mga sinabi niya nung una na kontra dito sa kanyang signed affidavit ay kasinungalingan? Ulitin natin dahil marami na po siyang testimonya, mga sagot sa katanungan ng mga kongresista ng mga naunang pagdinig, mga kababayan. Yan po ba mga kababayan kong minamahal, ay nagpapatunay na lahat ng sinabi niya noon ay kasinungalingan at lahat ng sinabi niya ngayon ay katotohanan? Paano kung bukas iba uli sabihin ni Garma? Sa totoo lang po, yung pong oral testimony niya na sinumpaan naman niya, sabi, di ba, nagtaas na siya ng kamay, I swear to tell the truth and nothing but the truth, di ba, nagsumpa silang gano'n. Yung pong bisa ng nakasulat na affidavit na may pirma niya at sinumpaan niya, at saka po yung nakasulat ay yung pong testimonya niya na oral, pareho pong sinumpaan yun Kaya ngayon, sa totoo lang po mga kababayan, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Hanggang kailan ba ang Quadcom? Ang sabi po ni Congressman Romeo Acop na ating pong nakausap kanina sa 2x2, mukha daw pong mahaba-haba pa dahil nga sa ang dami po nilang paksa na tinatalakay. Ang isa pa pong tanong doon, ito bang mga nagsusulputan na mga testigo na ito, testigo o kaya naman mga dating opisyal ng pamahalaan na may lakas ng loob ngayong magsalita, hindi ba babaguhin yung kanilang mga sinabi? Di ba? Alam nyo, dito sa bansa natin bagamat binago na po ang batas tungkol sa perjury, wala pa rin takot yung ibang mga nagsasalita dyan, lalo na nga po sa committee investigation ng both houses of Congress na magsinungaling. Opo, may bago na pong batas tungkol sa perjury at kung di ako nagkakamali ay hanggang 12 taon po ang kulong sa perjury ngayon. Opo, hanggang 12 years ang sentensya, may multa pa. 1 milyon yata ang multa. Ano po? So, kahit meron na po tayong bagong batas tungkol sa perjury, marami pa rin po ang mga nagsisinungaling sa mga testigo. Kaya lang, ang tanong natin sino ba yung nagsisinungaling? Meron kasi tayong problema. Alam niyo po ang problema natin na na-discuss na po natin noong nakaraan. Ang mga mambabatas ba, alam na nila ang katotohanan? Pag sinabi nating alam na nila ang katotohanan, hindi ba ang tanong ko nga kung alam na pala nila ang buong katotohanan, ba't pa sila nag-iimbestiga? Ngayon, pag meron po silang inimbestiga at naging kontra sa kanila pong nabuong konklusyon ang sinabi ng kanila pong bisita, ang sasabihin nila ito'y nagsisinungaling. Ano po? Yun ang hindi ko magustuhan Pwede naman gamitin ng Kongreso ang kapangyarihan nito na mag-contempt sa kahit na kanino basta at napatunayan nila na una, hindi sila nire-respeto, pangalawa, lumalabag sa mga alituntunin, pangatlo, kung talagang maliwanag na maliwanag yung pagsisinungaling. Kaya lang, paano mo nga malalaman na yung kausap mo nagsisinungaling? Pare-pareho naman tayong madaling maisahan. Hindi ba?
May mga tao nga na sa sobrang galing magsalita ko magkaminsan, kahit kasinungalingan yung sinasabi, napagkakamalan na natin na katotohanan eh. Meron naman po talagang ganung mga tao di po ba? Kaya ngayon, hindi natin maintindihan kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo, mga kababayan. Sino ba nagsasabi ng totoo? Halimbawa, puntahan po natin to si Madam Garma. Ito pong si dating PCSO, dating Police Lieutenant Colonel Royina Garma. Katakot-takot na po ang sinabi niya sa Kongreso sa mga naunang pagdinig. Tapos, nung Biyernes, meron po siyang inilabas na statement na ito po ay tinatawag po nating sworn or signed affidavit. Ang ibig sabihin po ba, lahat ng mga sinabi niya nung una na kontra dito sa kanyang signed affidavit ay kasinungalingan? Ulitin natin dahil marami na po siyang testimonya, mga sagot sa katanungan ng mga kongresista ng mga naunang pagdinig, mga kababayan. Yan po ba mga kababayan kong minamahal ay nagpapatunay na lahat ng sinabi niya noon ay kasinungalingan at lahat ng sinabi niya ngayon ay katotohanan, mga kababayan ko? Paano kung bukas iba uli sabihin ni Garma? Halimbawa lang, hindi naman, sasabihin nyo, hindi, nag-execute na yan ng affidavit sa totoo lang po, yung pong oral testimony niya na sinumpaan naman niya, sabi, di ba, nagtaas na siya ng kamay, I swear to tell the truth and nothing but the truth, di ba, nagsumpa silang gano'n. Yung pong bisa ng nakasulat na affidavit na may pirma niya at sinumpaan niya, at saka po yung nakasulat ay yung pong testimonya niya na oral, pareho pong sinumpaan yun Kaya ngayon, sa totoo lang po mga kababayan, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Nahihirapan po akong hinuhain. Kasi halimbawa, yung binanggit po niya, yung binanggit po ni Garma na meron daw pong Davao example, ano po? Na meron daw pong reward na ibinibigay sa mga pulis na papatay ng mga drug suspect gagawing national, lahat ng tinanong doon nagdi-deny Lahat ng tinanong, maliban na lang kung may magko-corroborate dito sa sinabi nitong Davao model, Davao example. Thank you mga Temyong. Ano po? Lahat ng sinasabi niya, walang umaamin. Tandaan po ninyo, kung isang tao lang ang magsasalita at walang magko-corroborate nito, medyo mabibigatan po tayo doon. Hindi po ba? Medyo mabibigatan po tayo doon. Kasi, kahit naman sa husgado hindi po sapat ang testimonya ng isang testigo lamang para po ito ay, sabi nga, for it to stand court scrutiny. Yan po ang sinasabi ng mga abogado. Pero, mga kababayan, kung ang kanyang sinabi ay may magko-corroborate nito. Diba? May mga testigong lilitaw at sinabing, ako nga ay isa din akong opisyal ng pulis. At nung bawat pinapatay namin, kumikita kami. May listahan nga ako. Pagka ganun po, medyo matindi po yun, mga kababayan. Hindi po ba? Yun po yung sinasabi natin. Yes, baka exciting yung sinabi ni Garma. Subalit, sa kabila po ng excitement na dala po nito sa ating lahat, kasi
parang umiyak eh, di ba? Pagka ang tao umiyak, lalo pag babae umiyak eh, parang medyo maaantig ka din eh, di po ba mga kababayan? Pero kung wala pong magko-corroborate sa sinabi niya, do we take it hook, line, and sinker? Sabi nga po ng mga Inglesero, do we take it as a gospel truth? Hindi ba, mga congressman din naman na nagsabi, binasa mo na pa mo, magbuhos ko na. Bisa sabihin mo na yung buong katotohanan. Pero until and after someone comes forward at magko-corroborate sa sinasabi niya, palagay ko po salita lamang po yun. Kailangan, kaya kung may mga testigo dyan, mga opisyal ng pulis na willing na mag-corroborate kay GM Garma, mga kababayan, lumantad na kayo. Lumantad na kayo. Ano po? Siyempre, tama din naman yung tanong ni Congressman Acop eh. Sabi ni Congressman Acop, eto yung diagram na ginawa mo. Eto, may mga kasalanan. Eto yung mga may kasalanan. Eto yung sinasabi mong may gawa niyan. Tapos ikaw, wala ka sa diagram? Ano ibig sabihin nun? Inililigtas mo yung sarili mo? Inililigtas mo lang yung sarili mo? Abe, sabi ni Congressman Acop, maligo ka na. Kumbaga, magbuhos ka na, binasa mo na paa mo. Ano po, mga kababayan? Mahirap yun ganun. Kapag kami sinabi kang mga ganong katinding detalye, malamang kasama ka doon, di ba?